apps, no? So, here in this code, okay, saktong-sakto to kasi number one, meron na rin tong built-in na, saan ba yan? Terminal, no? So, you can open a terminal here. So, ano ba si terminal? Para siyang, actually, boss siya, no? Command prompt siya na nasa loob ng VS Code. Okay? So, you can issue different, ano ba tawag dito? Plus commands here. Okay? So, yung first na gagawin natin is, whenever you create a website, ang una natin ginagawa is a folder. No? Normally, yung folder na yun, yung root ng ating mga HTML files. So the first command that we will be using is of course md. Naalala niyo pa to sa platform tech? Yes po, sir. Yan. So md muna tayo. Gawa tayo ng folder sa, yan, ganun muna tayo. Tayo sa drive D. Gawa tayo ng folder na, web. Anong subject to? Webtech? Yes, sir. Webtech. Yan. Okay. So once you have created a folder, okay na yan, no? Gamitin lang natin si VS Code file, tapos open folder. Control K pala ang shortcut. So punta tayo sa drive D kasi doon ko nga create yung folder. And look for the folder webtech and select folder. Okay. Yun. And then, we can now start creating our files here. So close na natin yan. Control N muna tayo, no? Okay. And then let's start by using, save muna natin to para magkaroon na tayo ng IntelliSense kumbaga. So let's just save it as, okay, demo muna, no? .html. Nababasa ba? Okay lang, no? Demo.html. Okay. So pag ginawa nyo yun, mapapansin nyo, ito na, no? Meron tayong HTML and so on and so forth. So, ito yung ating boiler. Yan. Exclamation point lang guys, no? Once you press tab, mag-create na yan ng template for our HTML page. Diba? Demo website. Okay. Of course, wala pa tayong makikita dyan. Now, in order for you to execute this, normally ang procedure natin is we open up a browser or we go to the file, right? Click lang natin on open, reveal in File Explorer. Yan. Ito, papakita yan. And then you open it on your web browser. Sige, preview na lang tayo. Palit tayo ko yung screen, medyo maliit ha. Saglit lang ha. Palit tayo ng monitor. Wait lang. Tapos, saan si Nid? Nagawa mo dito sa baba. Ayan, okay lang, nakikita pa rin? Medyo maliit na. Kita naman, sir. Ito naman, yan, okay na. Okay, no? So, every time you make changes here, ito yung medyo tedious na ginagawa. No? Let's say, for example, meron tayong heading 1 dito. First website. Tapos pag sinave natin yan, hindi nagre-reflect dito, di ba? You have to click on refresh. Okay? Para magpakita. Correct? Tama? So, dito papasok yung extension na go live. So, ito yung shortcut natin, Control-Shift-X, or you just can click dito muna, no? So, ang gagawin nyo ay hanapin nyo si live server. So, ano yun? Live server. Uninstall ko muna para makita nyo kung paano. Ayan. So, extension muna tayo. Search extension. Hanapin natin si live server. Ayan. Ito yung kay 8 weekday ang i-install nyo.
Click nyo lang install. Yun. Tapos, pagkatapos nun, ito naman yung documentation. Babasahin nyo lang yan. Ha? So, to open a project, ayan, have tayong go live. Tapos, or open with live server. Ito na yung shortcut natin. Alt-L ba? L-O. Okay. Yun yung ating shortcut. So, close muna natin. Ayan. Ito, meron naman ito. Go live ba? Or, Control-Shift-P. Mali. Ito na pala. Nagbukas pala dito sa kabilang window. No? Tama ba? Okay. So ngayon, ang mangyayari dyan, ito yung una, no? Kailangan refresh pa natin. Ito ngayon, yan, mapapansin nyo ano siya, parang may local host na siya. Or deploy siya sa isang web server. So ang kaibahan niyan, every time you put a code, sige, page 2 na lang tayo rito. Every time yan, save lang, no? I just save the file, nag-refresh na automatic yung ating output dito sa kabilang window. Okay? So, kunwari lang, no? UL. Okay, meron pa tayong LI. Ano yung LI? List, di ba? So, let's say, for example, kailangan natin ng 5. Yan, times 5. Tab nyo lang. Okay, meron na kayong 5 na list. Okay? So, let's just say list 1. List 2. Yan. Pag sinave natin ito, magre-reflect agad dito sa ating Windows kabila. So, save ko lang, Control S. Yan. Pakita agad. Okay, hindi nyo na kailangang mag-click ng refresh button. So, ito live server. That's the name of the extension that you want to install. Then later on, you can still, ano bang tawag dito? You can still install some of the extensions in VS Code, pero for the meantime, ito yung muna mga kailangan natin. Okay na? Naintindihan yung paano gamitan yung extension? Okay, good. Okay, next is kailangan natin gumawa ng repository. Nakagawa na ba kayo ng repository nyo, guys, sa GitHub? Hindi pa. Meron na po, sir. Meron na, okay. Good. So, dito tayo. Tayo sa GitHub. Gawa tayo ng repository. Kunwari, ang project na ginagawa nyo ay ano ba? UC website. UC web na lang. Yan. Create repository lang tayo. Okay. Wala namang iba yun dyan, no? So, pwede nyo gawing private pala if you don't want it to be accessed by other people. Not unless you send the link. Okay? Pero, sige, private na lang natin. Create repository. Yan. So, dito naman yung instructions, guys, no? Ito lang gagawin natin. So, if you're working on this folder, tapos gusto nyo gawin tong repository or you want to upload it on GitHub, open lang tayo ng terminal ulit. Tama, nasa webtech tayong folder. So, ang unang command ay git init, di ba? Nakalagay naman doon. So, this is now already initialized as a repository. Tapos, pwede natin copyhin na lang to. Okay, Control C, then Control V lang, copy paste, and press enter. Okay. Meron lang tayong error dito, git status. Okay, sige na, git add.
Refresh muna natin to. Okay. So, wala pa tayong file. Ito yung mga commands ha. Okay, git commit. By the way, ito minsan nyo lang gagawin ha. Pagka na-initialize nyo ng, wait lang. Masyado ba mabilis guys? Pero okay lang. From the top. Okay, ganito lang yan ha. Kapag nagawa kayo ng repository at gusto nyo tanggalin siya sa repository, ito lang kayo sa File Explorer. Yan. Tapos, view tayo ng Show Hidden Items. Didelete lang natin ito. So, whenever you see folder na merong hidden file or hidden folder na .git, ibig sabihin it's a repository. Delete lang natin ha, para magsimula tayo from the start. So, check muna natin, git status. That's the command to check whether a certain folder in your computer is a repository or not. Okay. So, nakalagay dyan, not a git repository or does not exist. So, okay. Step number 2, gagawin na natin siyang repository. So, ito lang yung ating commands. So, nakalagay dyan, create a new repository on the command line. Yan yung babasahin nyo, ha? So, mag-git init na tayo. Git init, that's the first command. Yan. So, mapapansin nyo rin yung ating folder kanina. Nasa na ba yan? Delete ko ba? Ay, na-close ko. Okay. Anyway, yan na. Tapos, the next command is git. Git commit, no? Git init. Ito muna pala. Bakit iba yung ano dito? Sige nga, ganyan, copy nga natin ito. Tapos check natin kung anong magiging error. Copy. Okay. Ito. Ang ating pressing enter. Nothing to add, pero okay na yan. Tapos git status tayo. JS. Check natin. Git status. Yan. On branch main, no commits yet. Okay lang. So use git add file to include in what will be committed. Okay. So yun yan ha. So etong step na to, minsan lang nyo lang gagawin. Kapag nagawa nyo na yan, it's already considered to be a repository. So pwede na tayo mag-start mag-add ng files sa ating repository. So git add yung command. Okay. So pwedeng demo.html. So kasi yung file na gusto natin i-upload, or kung marami na kayong files, ang shortcut doon is yung git add tapos period lang. Okay? So ibig sabihin lahat ng files on that particular folder, kung meron kayong mga pinilitan, i-update nila. So isa-isayin mo natin, nag-iisang naman yung file. Demo.html. Tapos git commit, this is not optional, this is required. Okay? Normally ginagamit to para if you are collaborating with a teammate, alam niyo yung mga changes na ginawa niyo dun sa mga files in the repository. So, ginawa natin, added a list, added ordered list. Tapos press enter. And then the last command is git push. Okay. Tapos meron tayong error, hindi naman error, no, warning lang. So, kokopin lang natin ito. Okay. Tapos git status, check natin. Your branch is up to date. So, ibig sabihin, wala pang changes na nangyari. So, wala pa siyang push. Refresh natin itong ating naroon tayo. Demo.html, and then ito yung ating comment kanina. Added an ordered list. Yun, no? So makita natin dito kung ano yung mga dinagdag o nabago later on pagka nagko-connect. Okay? So magdagdag pa tayo ng
Tama tayo. Nalirang to resources. Tigo lang tong list. Tigo na namang ordered list to. So yung ano, yan. Save natin. Save. Okay. Ito, invest natin. Tapos check natin to. Ito hindi naman kailangan gawin, no? Bantayan yung GitHub. Pinapakita ko lang sa inyo na meron tayong mga changes na ginagawa. So, explain na tayo. Status. Ayan, nakita nyo, modified demo.html. Ibig sabihin, hindi pa naka-reflect dun sa ating repository. So, gagawin nyo lang ay git commit -m, tapos ang comment natin dito ay added sources. Then git push. Okay, so refresh natin to. Okay, nakita nyo, meron tayo na panibagong comment dito. So updated tayo kung ano yung nangyayari or mga pinalitan natin sa code. So you don't have to do this every time you make changes. Gagawin nyo lang to kapag naman tawag dito. Uwian na, ganun, no? Or kapag tapos tayo mag-work, pauwi na kayo, push nyo sa repository niya para update yung repository. Ang tanong dyan, paano kung magtatrabaho kayo sa ibang computer? Tama ba? Yun yung next question? Okay, so ang scenario natin, kunwari, ito yung nasa bahay, ha? Tapos, ngayon, gawa tayo ng panibagong folder. Hindi, joke lang. Ito na tayo sa code. Ito na lang, code. Copy lang natin to, ha? Kunwari, pumunta na kayo ng lab room. Tapos, meron ding GitHub dun sa lab room natin. So, terminal lang tayo. May terminal ba dun? Wala, no? Command prompt lang meron sa school. Ay, kunwari, punta tayo sa dito na, sa drive C. Okay, so ang command natin ay babasa ba, guys? Nababasa? Hindi po masyado, sir. Okay, wait lang, ha? Ano palaking to? Settings. Mag-notepad na lang ako. Okay. So, ang command natin dito ngayon ay, kasi meron na kayong repository, kukopihin natin siya. So, ang keyword doon ay clone, di ba? We are cloning our repository. So, ang command ay git clone. Git clone, tapos, yung ating, ang tawag dyan. Yan. Link. Yan. So, in this case, ang mangyayari ay, kukopihin natin to. Tapos, sa command prompt, yun yung gagawin natin. Git clone, tapos paste lang natin link. Okay? So, gawin natin dito sa command prompt. Paste natin, and then press enter. Okay. Okay, so yung location natin ay nasa drive C, PC, tapos users na folder, tapos PC na directed. So, balik tayo kay VS Code. Saan ba tayo? New window. Yan, para hindi kayo malito. Follow na natin, di ba? So, again, open folder lang tayo. Open folder. Tapos, saan daw yun? Drive C, users, PC, tapos, ito, UC Web. Select folder. Okay, so ito na yung ating, yes lang to. Ito na yung ating
ginagawa sa laboratory. So let's just put it here on the side. Tapos yung isa dito sa kabila. Ito sa bahay, ito sa office ha. Bahay, school. Bahay, school. Okay? Intindihan? Okay ba kayo? Nakakasunod pa? Kakasunod pa, sir. Wait lang ha. Inom lang ako kape saglit. Yan, okay. So ngayon, ang gagawin natin ay mag-work muna tayo sa school. Yan, work muna tayo sa school. Minimize ko lang itong mga paparinig naman dito. Baba. Okay, gawa tayo dito ng H3. Guys, huwag niyong tinatype pa na ganun. Ganun. Okay, yan. Hindi na kayo magaganyan-ganyan ha. So may mga short code tayo. Heading 3. H. Yan, actually, magpapakita naman eh. Heading 3. Ano ba ito? Resources. Sige, references. Tapos Loren Ipasung Center. Okay, by the way, pagka HTML guys, ano siya, no? Tawag dito. It will ignore white spaces. Hindi ito mag-new line, no? Isang buo pa rin yan. Para lang. Okay, tapos, save na natin to. Save. And of course, hindi pa to magre-reflect dun sa bahay, no? Hindi pa nagpapakita yan. Okay, wala pang changes dito. Hindi nakita. So, ang gagawin natin sa office, pagtapos tayo mag-work, sa school pala, na pagtapos tayo mag-work, again, terminal tayo. Open, run, terminal. Dito. So, git status, check lang natin. Yan, meron pa tayong hindi na save. So, git add. I-read mo na namin ko. So, git commit -m. Let's comment tayo ng the references. Tapos, git push lang tayo. Okay. So, na-save na, no? Yan. Yung ating ginawa sa school. So, ngayon, pag uwi sa bahay, syempre, hindi pa yan magre-reflect, no? So, again, pagdating sa bahay, open yung project nyo, tapos, sige, mag-terminal tayo. And git status, hindi magpapakita yan actually, no? Up to date yung nasa bahay, ha? Pero actually, meron na kayong changes na ginawa. Just to make sure, ito yung isa pang command, pull naman tayo. Git pull. So, ang ginagawa ng git pull, i-reflect nyo yung, i-download nyo yung latest from your repository. Okay? Saan ba yung browser natin? Ito mo nga lang pa. So, bale, dito, papunta dito. Tapos ngayon, dito, papunta naman sa ating bahay. So, git pull lang tayo. Press enter. And then, yun, nag-reflect na yung ating changes sa na ginawa galing sa school. Ayan, meron na tayong lorem ipsum. Tama ba? Okay pa? Naintindihan ba? Yes, okay. Next. Nga rin, nagtrabaho na naman tayo sa bahay. Tapos, leave na natin yan. Okay, pagod na ako magtrabaho. Sa school ko na lang itutuloy. Sinave ko na to ngayon, dito na naman tayo. So, mag-git add na naman tayo dito. Git commit -m.
Tapos, git push. Out. Punta ako ng school. Dito na tayo sa school. Clear screen na tayo dito. Okay? So, pull ko muna yung mga changes ko galing sa bahay. Git pull. Reflect na tayo dito. Okay? Goods? Questions? Sir, Yes po. yung kanina, sir, yung website na pinag-copy-paste niyo ng commands, pwedeng makuha sana yung link. Aling dun sa Git? Yes po, sir. Okay. Ano yan? Matic yan. Every time you create a new repository, magpapakita yan. So, kunwari, dito, gawa na lang tayo ng bago. Home. Pagka gumawa kayo ng bagong repository, ito, new. Say, for example, project 3. Private. Create ka na. Automatic ito. Dito siya. Ito yung kinokopya natin. Hi. Thank you, sir. Okay. Any questions? Meron pa? Wala na? Okay. Anyway, meron pa tayong isang nasa na sa free code camp. Tinuro ko na ba ito last time? Yung gagamitin nyo si Sublime Text ba hindi namin pa natin? Para mas mabilis yung gawin yung activity. Hindi pa. Tinuro ko na ba? Hindi pa. Tinuro ko na, hindi pa guys. Hindi pa, sir. Sige ito. Get started. May account na ba ako? Meron naman naman. Continue with Google. Pero ginagawa nyo na to. Umpisa nyo na ito. Yes sir, yes sir. Ayan, di ba? Ito, kunwari, you're doing your lessons. Mag-new file lang ako dito. Control N. Kunwari, ano ba to? Free. .ht. Okay, file extension .html lagi Tapos I'll just do the boiler template. Susundan ko lang yung project, no? Okay. Start coding. Yan. Okay. Ito yung ating, ang sabihin niya, add daw hello world. So, dito niya nagawin para hindi na kayo mahirapan, di ba? Hello. Mag-add lang daw tayo ng hello world. Ayan. Tapos copy nyo to, copy. Tapos paste nyo dito. Ano masabi yan? Find the each one element and change it to cut photo up pala, sorry. Ayan. Cut photo up. Medyo case sensitive si si free code camp. Tapos fix natin. Check your code. Okay, tama. Tapos ano yung next step? Yung pala, submit and go to the next challenge. Okay, next is step 2, the H1 to H6 below H1 element. Add an H2 element with the text cut photos. H2. Diba mas madali? Hindi na kayo nagtatype. Wala kasing auto complete si free code camp. Copy nyo lang. Cut photos. Tapos dito, paste natin sa H2. Checker code. Okay, good. Diba? Naintindihan yung workflow. Mas madali, di ba? Next, step 3, mag-add daw tayo ng P element below H2 and give it the following text. See more cut photos in your gallery. Copy na lang natin ito. Below H2. So, dito, P. Tapos, paste natin.
Okay. So, naintindihan. Goods to. Mas madali, di ba? Hindi na kayo maghihirapang hula ng mga elements na kailangan nating gamitin. Tama? Yes, sir. Okay, ngayon, gawin natin. Clear tayo. Nag-push na ba tayo? Ito muna ako ito. Mga changes tayong ginawa. Para lang sigurado. Okay, up to date na daw. So, add lang natin to, no? Para hindi mawala yung code ninyo sa free code ka. Git. Para meron kayong backup, no? So, kung pupuntahan natin na-close ko na yung repository kanina. Okay, updated na to. Nandun na yung ating file. At least meron kayong backup. Nasa na kayo dito? Sa free code camp. Sir, tatapusin lahat ng project na yun by the end of the sem po. Actually, by the end of mabilis lang to kasi ano pa lang to, HTML lang siya. Ay, hindi pa lang may CSS na dun, no? Midterm lang, midterm. Okay po, sir. Salamat po. Ayan, madali lang to. Tapos, ngayon, ito ano, pero pag meron na kayong mga certification project, pag andito na kayo, gawa na kayo ng panibagong file dito, ha? Kasi iba na siyang, ano bang tawag dito? Check na natin, pwede ba i-click kahit hindi pa tapos? Ayun pala, pwede pala. Yun, no? So, ito yung mga requirements. Okay. Style. Okay lang. Pagka ganito, magawa na kayo ng panibagong file sa VS Code. Lagyan nyo lang sa isang folder yung mga project nyo para hindi kayo malito. Wala yung preview. Hindi. Wala pa. Ito yung pinagbabawal ng technique, guys. Pinagbabawal ng technique. Pwede nyo ako paint actually. Sorry. See. Wala na. Para mapabilis yung inyong project, save natin to. Survey form.html. Save. Fix na natin to. Yes. Tapos, ano to? Meron tayong style sheet eh. Kukupain din natin to. Ctrl-A, Ctrl-C. Tapos, gawa tayo ng new file dito. Save natin muna na yan, styles. Fix natin. Reform, style. Save na ba ito? Save all. Okay, yes. Okay, tapos survey form. Like that. Ito yung project na ginagawa natin. Okay? Tapos, i-edit nyo na lang according to the requirements dito. Kung ano yung require. Edit nyo na lang. I-edit nyo na lang tong code na to. Yun lang. Para mapabilis yung trabaho nyo. Okay, any more questions before we end our discussion? Hindi pa tayo nag-meet in person, no? O nag-meet na? Hindi pa, sir. Medyo nagkasabay-sabay kasi yung mga trabaho. Anyway, next week, Monday. Tama ba? Magkikita-kita na tayo. So hopefully, etong ginagawa nyo sa Free Code Camp ay nakalayo na kayo. Curriculum. Nasaan na ba kayo dito? Yung totoo.
second pa lang. Sir. Nasa Second pa lang po, sir. dito? Sa cafe menu po. Sa Okay. Cafe menu. Okay. Okay lang naman. Sige. So, tuloy nyo lang to ha. Tapos itong mga technique na tinuro ko sa inyo, practicein nyo na. Workflow lang naman yung tinuro ko sa inyo. No? Anyway, HTML is not that complicated. Kaya nga, very basic lang yan. Kailangan nyo lang ma-memorize yung mga tags. And then with the help of VS Code, hindi naman kayo masyadong mahihirapan kasi may autocomplete naman. Kunwari, kailangan ko ng image. So, alam ko na ang short tag for image is ing. So, yan. ing lang natin. So, tatab nyo lang yan and then napapakita na yung code. So, yung attribute na lang ang isusupply natin dito. Ito, tawag natin dito ay attributes. No? Yan. Source is where your file is. By the way, again, meron pang isang technique. Pag ganyang mga images, huwag yung gagawing, tawag dito, don't make it an absolute reference. Laging, yung kabaliktaran ng absolute. Nalimutan ko na. Okay. Relative ba ito? Relative. Basta ganun. Save images. Nasaan to? Nasa PC, users, PC. Tapos web, use web. Logo. Huwag niyong ilalagay na gano'n ha, yung C, colon, slash, blah, 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 blah. Huwag gano'n, mali yan ha. So every time, kung mapapansin niyo, meron na tayong logo dito, di ba? Yan. Okay, hindi na rin yung logo natin. So pag i-insert natin yan, absolute reference lagi. So gawin lang natin ay logo. Yan. Papakita naman eh. Yan. Save natin to. Okay? So, nasa yung go live natin? Ito ba yun? Tayong window. Go live. Isa na yan. Hindi pala ito. Control-Shift-P, Hide Server, Alt-L pala, sorry. Ayun. Ayan, pakita na yung ating image. Tama ba? Ayan. Tapos may mga attribute pa yan. Size, meron. Ayan, size. Papakita naman dyan yung ating mga attributes. Okay? So, kunwari medyo OC kayo, no? Ano yung OC? Tapos, iwasan nyo na pala yung pag ganito na lang gagawin nyo lagi. Ganito, no? Para hindi, minsan kasi marami na kayong folder or marami kayong location na pinag-savean. Nakikita na kayo kung nasan yung in-edit nyo. Nangyayari to ha, yung type ng type tapos hindi nagre-reflect yung changes kasi nga, ibang file pala yung in-edit niya o nasa ibang directory. So, laging ganito lang gawin nyo para hindi magkalituhan. Open with, within File Explorer. Para sureball kayo na yun yung project na ginagawa nyo. So, meron tayo rito ang logo, no? Medyo usi kayo ng konti. Actually, ito yung tamang way, no? So, if we're working on a project, yung images natin kailangan hinihiwalay. So, lagay natin sa folder na img. Ito natin lalagay yung ating image. Ayan. Ito yung image natin. So, again, mali na to. So, papalitan na natin ito. Folder name, image, yan. Slash. Ayan na, logo.png. Pag hindi nagpakita guys, kunwari ito magka-typers. Pag hindi nagpakita yung autocomplete, merong mali dun sa code niya. Okay? Pero pagkatama yan, kunwari, yan. Image na folder, tapos yung picture na gusto nyo ilagay, logo.png. Ibig sabihin, you're on the correct path. Save na natin ito. Ano ulit? Okay? Okay na. Okay na yan. Sige, dyan muna. Baka ma-overwhelm kayo. Anyway, I will be uploading the commands that I've used earlier as a reference para hindi rin kayo masyadong malito. Okay na tayo. Wala nang tanong.
Attendance. Ilan ba tayo? 30? Attendance tayo. Para hindi sayang yung pag-attend niyo, no? Pagnapan Jetro. Present, sir. Alhambra. Present, sir. Anselmo. Awal. Present, sir. Banaga. Batario. Present po. Baterina. Present, sir. Okay. Ano to? Bili-bili? Bili-bili. Jetro. Bili-bili, ha? Sige. Parang ano yun? Up. Wala. Jeric. Benafe. Benafe, wala rin. Calbone. Present, sir. Cortez. Kumaling. Present, sir. Kunanan. Present, sir. Labdagan. La Cruz. Dinesha. Aling Dinesha, dyan, wala. Dilinla. Present po, sir. Dilinila pala. Makaling. Present, sir. Domingo. Duco. Present, sir. Flores. Present, sir. Si Flores pala yun. Garduque. Guevara. Present, sir. Biwag. Present, sir. Lumage. Madreno. Present, sir. Mangoy. Present, sir. Manlapas. Present, sir. Naval. Naval. Yan, okay. Sir, present. Okay, okay. Orpilia. Orpilia, wala. Quinto. Present, sir. Reboriano. Present, sir. Romero. Sagit. Ang daming Mr. Sagit. Santos. Nadine Santos? Meron ba? Sabi nag-raise ng hand. Ang dami naka-raise eh. Hindi yung mic niyo para mabilis. Saob. Saob. Si Colyes. Present. Shachonko. Oh, may background music pa siya. Shachonko. Vicente. Present, sir. Okay, sige. Thank you for attending. See you next week. Bye guys. Bye, sir. Thank you po.